Kamakailan ay mismong ang kalihim ng kagawaran ng reformang pansakahan ang personal na bumisita dito sa ating lalawigan para kumustahin at upang magbigay ng mga titulo ng lupa sa ating mga kababayang magsasaka. Gayon din na mahagi ang kanilang tanggapan ng mga kagamitang pansaka sa ating mga kapatid sa sektor ng agrikultura. Kumustahin natin ang kanilang kalagayan matapos nilang matanggap ang mga ayudang kaloob ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating panauhin ngayong araw. Mga kababayan, welcome sa ating kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque, kung saan ay kinakapanayam natin ang iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Ngayong araw ay makakapiling natin ang Provincial Agrarian Reform Program Officer ng Kagawaran ng Reformang Pansakahan o yung tinatawag po natin na Department of Agrarian Reform o DAR Marinduque. Ito po ay walang iba kundi si Miss Emma Garniel. Magandang araw po, Miss Emma, at welcome sa ating kapihan. Magandang araw din, Sir Myong. Kumustahin po muna natin ang ating mga kababayan dyan sa Metro at Mega Manila. Mga kababayan po natin sa buong kapuluan. Of course, dito po sa ating lalawigan. Sa bayan po ng Gasan, Torrijos, Buena Vista. Mga kababayan po natin dyan sa bahagi naman ng Mugpog, Gasan, and of course, dito po sa bayan ng Buwak. Tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa pamamagitan ng Lucky 7 Channel 3. At dumarating po sa mga tahanan ng ating mga kababayan, dyan po sa bayan ng Gasan, sa bayan po ng Mugpog, and of course, dito po sa bayan ng Buwak. Gayun din po, tayo po ay dumarating din po sa mga Facebook account ng ating pong mga kababayan sapagkat simulcast pong napapanood ang ating pong programa sa Philippine Information Agency Marinduque, gayon din po sa Philippine Information Agency Mimaropa at sa ating pong official media partner ang Marinduque News Network. Okay, batiin po muna natin ang ating pong mga kasama sa gobyerno. Of course, ang ating pong mahal na gobernador, Presbitero Velasco Jr., gayon din po sa ating Congressman Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso, Congressman Lord Alan Velasco. Gayon din po sa ating mga kababayan na nanunood po, makibahagi po kayo sa ating gagawin po na talakayan at kapihan. Ano po? Gayon din, nais po nating batiin ang amin pong Regional Director ng Philippine Information Agency Mimaropa na si Dr. Joey Alagaran. At sa amin pong mga kasama dyan sa Regional Office, good morning. Ayan, at bigyang daan na po natin ang atin pong kapihan ngayong araw. Miss Emma, magandang umaga po muli at siguro batiin po muna natin ang atin pong mga kasama dyan sa DAR Marinduque. Okay, magandang umagang muli, Sir Myong, at gayon din kay Santino. At ganon din po, binabati ko po ang aking mga kasamaan sa DAR. At ganon din, lalo't higit sa ating charming, maganda at masipag na Regional Director, R.D. Ding Makadindang. Ganon din sa kanyang mga kasamahan sa DAR Regional Office. At nais ko rin pong batiin ang ating mahal na sekretary, Jan Casterciones, at sa kanyang mga kasamahan sa Central Office. Gayon din po, nais ko rin pong bumati sa ating minamahal na Speaker, Lord Alan Velasco, at gayon din kay sa ating minamahal na ama ng lalawigan, Governor Presby Velasco, na napaka-supportive po sa ating programa, gayon din sa ating mga punong bayan, ng bawat bayan ng 6 na bayan ng Marinduque. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula po sa Department of Agrarian Reform.
Alright, at gayon din po sa lahat po ng ating mga kababayan na nanunood ngayon dito sa ating programa, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan po ng ating official o ng ating hotline number 0925-8859-578 or 0923-729-9113. Maaari po kayong tumawag kung kayo po ay may mga katanungan o may mga gusto po kayong pagbati o mga mensahe na ipaabot sa ating pong mga kababayan or katanungan po para po sa ating panauhin ngayong araw. And of course, sa atin pong mga kababayan na patuloy pong sumusuporta at nanonood po sa ating programa, kumusta po muna kayo dyan sa ating mga kababayan? Sa pagkakataon pong ito, mga kababayan nating Marinduqueño, ibinibigay ko na po sa inyo, narito po si Miss Gemma Garniel para po sa kanyang ulat sa ating mga kababayan. Sir Myung, parang binago mo ang pangalan ko. Naging Gemma. Oo nga, Miss Emma pala, Miss Emma Garnielo. Nadagdagan po ng G, sorry po. Okay, go ahead po. Nandito po ako ngayon sa Philippine Information Agency at nais ko pong ilahad yung mga accomplishments namin nitong nakaraang taon. Ganon din po yung mga plano namin para sa taong 2021. Sana po ay maging maganda ang taong ito, mawala na sana yung mga pandemic na yan. So, ipapakita po namin sa inyo kung ano po yung na-accomplish namin nitong taong 2020. Alright, so pakita po natin yung mga, yan, sa monitor makikita po natin yung presentation na inihanda po ng DAR. Sige po, Miss Emma. Sige po, diretso lamang po kayo. So, ito na po yung aming accomplishment. Pagdating po sa Land Tenure Services Program, yung tinatawag nating LTSP. Okay? Sa pagdating po doon sa Land Acquisition and Distribution, ito po yung natitira pa nating na-cover under compulsory acquisition. Mayroon pa po tayong nitong 2020 na 2.07 and 31 hectares. At saka mayroon din po tayong, under OLT po yun, mayroon pa rin po tayong GOL na 14.3702. At naka-accomplish po tayo ng total of 15.1105 hectares. Ito po yung sinasabi ko kanina na government-owned land, yung ating na cover. May mga dumating pong nagpatitulo, perfection ng kanilang pag-aari. So, mayroon pong 14 hectares tayong na-cover. Bali, ang ano po natin ay with the percentage of 729%. Sige. Alright. Pagdating naman po doon sa post-land distribution, nagkaroon po tayo ng subdivision survey ng mga collective CLOAS at natapos po natin yung target na 250 hectares. Bali, naka 100% po tayo dyan. At ito po mga survey plans na ito ay transmitted at natanggap na po ng Land Management Service. Ano po? So, sa redocumentation po of collective CLOAS, mayroon po tayong target na 250 hectares. However, ang na-accomplish lamang po natin ay equivalent to 85%, which is 212.45 hectares. Sa information system po, or yung tinatawag nating LADIS, mayroon po tayong target na 20 at na-accomplish po nating lahat yan for 2020, 100%. Sa ARV installation po, nung mga previous years, backlogs, ito po yung mga ARVs natin na hindi pa na-install nung nakaraan. So, mayroon tayong target na 15, pero naka-accomplish po tayo ng 29, which is 193%.
So yun po, makikita po natin dito yung isinagawang global distribution ng ating minamahal na sekretary kasama ang kanyang mga undersecretaries. Francis po, ito po yung mga land transactions na kailangan pong dumaan sa Department of Agrarian Reform. May mga regular po doon under AO1, AO8 po yung atin pong mga CLOAS. Mayroon po tayong 40 at naka-accomplish lang po tayo ng 10, 25%. Kakaunti po kasi ang dumarating na nag-a-apply ng clearance for registration sa ROD. May mga referral cases din po. Mayroon po tayong isa at na-accomplish po natin yan, kaya tayo po ay naka 100% po doon. Sa monitoring of illegally converted lands, nakikita po natin, marami po tayong mga illegal conversions ngayon at yan naman po ay inire-report namin. So mayroon po tayong target na 7, pero ang na-monitor po namin ay 11, which is 157%. So lahat po ng mga illegal conversions naman ay nai-report natin. Provision of agrarian legal assistance. Sa conciliation mediation, meron po tayong 55, tapos ay naka-accomplish po tayo ng 113%, which is 62. Sa judicial case, ito po yung representation sa regular court, may isa. Pero, yun nga po, wala po tayong target nun, pero may dumating po tayong kailangang i-represent doon. Sa quasi-judicial po, ito po ay sa aming parad. So, sa adjudication board po namin. So, 26, mayroon po tayong 27 na accomplishment, which is equivalent to 104%. So, sinikap po natin yan despite sa panahon ngayon na napakahirap dahil sa pandemic na sitwasyon natin ngayon. So, narito din po yung ating financial status. Mayroon po tayong total budget na 37,464,517.80, which is ito po yung total obligations na na-incur natin. Kaya nagkaroon po tayo ng obligation rate na 98%. Bali po ang total adjusted allotments natin ay 38,136,408.78. Ito po ay binahagi sa PS at saka sa MOOE. Sa PS po, mayroon tayong 24,045,977.78 at mayroon tayong obligation rate dyan na 99%. Pagdating po sa MOOE, mayroon po tayong adjusted allotment na 14,090,431 with an obligation ratio of 97%. Pagdating po sa gas, sa general administrative support, mayroon po tayong 95% obligation ratio, which is equivalent to 3,645,770 pesos and 40 centavos. As against dun sa adjusted allotment na 3,821,337. Pagdating po sa operations, sa Land Tenure Security Program, under Land Tenure Improvement Division, mayroon po tayong 100% obligation ratio. So, mayroon tayong adjusted allotment na 1,322,476 pesos. And doon sa Agrarian Justice Delivery Program, under DARAB, mayroon tayong 310,000 at sa obligation rate po ay 62%. Sa legal po ay 333,000 with obligation rate of 85%, equivalent to 282,140.66. Pagdating po sa ARB, DSP, or yung Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program, meron tayong adjusted allotment na 7,868,400.
with an obligation ratio of 98%, equivalent to 7,743,180.17 and 17 centavos. Ito po yung ating special project, yung CLAA po, ito po yung convergence with the DSWD. Ito yung ating CLAA, yung Convergence on Livelihood Assistance for ARVs project program po. So meron po tayong total allotment na natanggap na 13,187,386. At tayo po ay nagkaroon ng obligation ratio na 77%, which is equivalent to 10,148,852. So hindi po natin ito naubos kasi po ay ang unang kadahilanan ay ito pong ating dinaranas na pandemic at hindi po tayo karakarakang makalabas, makapagtipon ng ating mga beneficiaries kung kaya po at ito ay hindi natin naubos. Sayang po dahil ito po ay para sa ating mga beneficiaries. Kaya lang po ay pinilit po namin, even Saturdays and Sundays ay lumalabas po yung mga kasamahan ko, pero talaga pong hindi kinaya. Yun po yun. So, yun po. At pagdating naman po sa ating target for 2021, na sana po ay para maisagawa natin ito ng maayos at talagang ma-accomplish natin itong target na ito, ma-deliver natin sa ating mga farmer beneficiaries o sa mga ating mga pinaglilingkuran. Sana po ay wala na namang mangyaring mga hindi ka nais-nais, yung mga katulad niyang pandemic na yan, sana po ay matapos na. Sa Land Tenure Services Program or LTSP, mayroon po tayong target sa post-land distribution. Ito po yung mga naiwan na ito po yung mga backlog. Mayroon po tayong DNYD lands. Ito po yung distributed but not yet documented lands na nag-require po ng survey. Mayroon po tayong 18.6708 hectares. At doon po sa DNYD lands na hindi nagre-require ng survey ay mayroon tayong 19 hectares. So, yun po. Pagdating naman po doon sa FSD, ito po yung final survey documentation. Meron po tayong 28.62 hectares. Pero meron din po tayong not requiring survey. Wala po pala tayong target doon. Pagdating po doon sa information system, meron po tayong 20. Ito po ay kailangan ng land bank para po magkaroon ng amortization schedule, yung mga lupa na binigay natin sa agrarian reform beneficiaries at para po makapagsimula sila ng amortization. Ano po? So, kailangan po nila ito. So, mayroon pa po tayong target na 20. Pagdating po doon sa ARV installations, previous years din po ito. Mayroon po tayong 15. At mayroon po tayong special project. Ito pong project split. Ito yung support to parcelization of land for individual titling. Ito po ay actually dapat po ito yung nasimula nung last year. Nagsimula po nung last year pero validation po. At ito po yung sisimulan ngayon. Meron po tayong target na 1,000 hectares para sa final survey at meron po tayong 1,000 hectares din para sa redocumentation na mismo ng ating mga collective CLOA na kailangang ma-parcelize, kailangang mabigyan ng individual title para sa ating agrarian reform beneficiaries. So yun po yun. Pagdating po sa Agrarian Justice Delivery Program, yung AJDP, mayroon po tayong target sa under adjudication of agrarian reform cases. Mayroon po tayong
Target na 39 sa resolution of cases, mediation 40, sa post-judgment ay 1, at sa LAD-related activities. Sa execution implementation po ay 13, sa LAD-related activities ay 3, at sa implementation of writ of installation ay 4. Under resolution of agrarian law implementation or yung tinatawag nating ALI cases, mayroon po tayong 26 na target under resolution of cases. At sa ngayon po, mayroon na po tayong isang case na resolved na. So mayroon tayo ng accomplishment ngayon na 1. Sa land transfer clearances po ay 45. Sa referral cases, isa. Sa monitoring of granted conversion ay isa. At sa monitoring of illegally converted lands ay 8. Under PALA or Provision of Agrarian Legal Assistance, mayroon po tayong target under conciliation mediation na 250. So as of date po ay mayroon na tayong 2 accomplishment. Under judicial cases may 5 po tayong target, at under quasi-judicial meron po tayong 35 cases na target. So ito po yung aming accomplishments for 2020 and our target for the year 2021. So yun po yun. Alright, at talaga naman pati yung financial report ng Department of Agrarian Reform Marinduque ay ating nalaman. Napaka-transparent ng kanilang kagawaran. Maraming salamat po, Miss Emma, sa pagbibigay po ng pagkakataon na malaman ng ating mga kababayan ang mga programa at ginagawa po ninyo dyan sa inyong tanggapan. At sa atin pong pagpapatuloy ay tayo po ay pansamantala po muna ng magkakaroon ng commercial break para naman po bigyang daan natin yung atin pong mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Pero bago po yan, I understand, meron pong presentation na mapapanood po o ibabahagi po ng ating Department of Agrarian Reform Marinduque para po sa ating mga kababayan. Panuurin po natin ito. Marinduque, ang lalawigang itinuturing na puso ng bansa batay sa hugis ng pulo at lokasyon nito sa mapa ng Pilipinas. Biniyayaan ng mayamang kalikasan mula sa nakamamanghang tanawin, malawak na karagatan, at mga tradisyong kinawiwilihan ng mga dayuhan, ang Moriones Festival at ang pagpuputong. Niyog at palay ang ilan sa pangunahing produktong pang-agrikultura ng lalawigan. Ang paghahabi at paggawa ng iba't ibang handicraft ay isa sa ipinagmamalaki hindi lang dito, kundi sa ibang bansa. Tunay ngang sa pagtutulungan ay makakamit ang kaunlaran. Ang iba't ibang ahensya, lokal at nasyonal, ay magkakatuwang na ipinatutupad ang mga programa para sa 28,666 na mga benepisyaryong magsasakang Marinduqueño. Ngunit nararanasan ng isla ang pandaigdigang pandemya na nagdulot ng paghihirap sa ating mga magsasaka. Bagamat may pandemya, hindi tumigil ang Department of Agrarian Reform sa pagtulong. Inilunsad ang proyektong Arbold at ang door-to-door na estratehiya. Habang bumabangon sa epekto ng pandemya, hindi napigil ang kalikasan at muli ay pinadapa ang lalawigan ng bagyong Quinta at Rolly. Likas sa kanila ang hindi pagsuko sa anumang pagsubok. Ang tanging kailangan nila ay kaunting tulong at suporta mula sa pamahalaan. Kung kaya't, ilulunsad ang serbisyong may puso. Yano ang pag-andar sa mga Marinduqueños. Nakapaloob dito ang pamamahagi ng seed capital assistance mula sa proyektong Convergence on Livelihood Assistance for Agrarian Reform Beneficiaries Project.
mga makinaryang suporta para mapataas ang kita mula sa linking smallholder farmers to market with microfinance at Climate Resilient Farm Productivity Support Project. Paglulunsad ng programang Lawyers to the Beneficiaryo na naglalayong maging abot kamay ang serbisyong legal para sa agrarian reform beneficiaries. At ang paglulunsad ng proyektong nasyonal, ang Support to Parcelization of Land for Individual Titling. Ang DAR, katuwang ang iba't ibang tanggapan ay nandito. Kung kaya ikaw, kayo, nasa puso namin. Ang Marinduque ay tahanan ng mga pamanang kultura at tradisyon, kilala bilang sentro ng kapuluan ng Pilipinas. Katunayan, ang geodetikong sentro ng bansa ay nasa probinsya na tinatawag na Luzon Dagat. Ang mahigit kumulang na 75,000 hektarya ng kalupaan, ang probinsya ay mas higit na natataniman ng nyog at ang pagkakalakal nito bilang kopra ay ang pinakapangunahing na ekonomiyang aktibidad sa mga kanayunan. Sa trader lamang kami nagdala ng aming kupra. Subalit, bago pa man kami maglukad, nakakautang na kami ng pera doon sa trader para naman sa aming pang-araw-araw na gastusin habang kami ay nagtratrabaho. Problema namin sa aming produktong niyog ay ang pabago-bagong presyo ng kupras na pag bumaba talagang sagad sa baba at halos hindi na makatugon sa aming pangangailangan ng pamilya. Ang suliranin sa pagkakalakal ng kopra at ang mababang halaga nito ay binigyan ng konsiderasyon ang programang Linspa ng reformang pangsakahan na nakabatay sa CRS ay inilunsad sa munisipyo ng Buenavista. Pagtanggap ng mga magsasaka at lokal na sangay ng pamahalaan sa programa ay nagpapatuloy kaakibat ang proseso ng may aktibong partisipasyon sa 8 pagkukumpol na pamamaraan. Ang proyektong Links Farm ay kinapapalooban ng mga napakahalagang aktibidad gaya ng mga sumusunod: pagsasanay sa pagpapadaloy, At muli po tayo nagbabalik sa ating kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ako pa rin po ang inyong Provincial Information Officer ng Philippine Information Agency, Marinduque. At kapiling, kasama pa rin po natin dito sa ating kapihan ngayong araw. Of course, ang Provincial Agrarian Reform Program Officer ng Kagawaran ng Reformang Pansakahan, si Miss Emma Garniel, kung saan ay binahagi niya po kanina yung mga accomplishment, yung mga programa, gayon din po yung target ng kanila pong tanggapan o yung ng kanila pong kagawaran para po sa taong 2021.
At para po sa ating mga kababayan na nais pong magpaabot ng kanilang mga katanungan, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe o ng inyong mga concern o ng inyong mga katanungan. Ang atin pong hotline number ay makikita nyo po sa harapang bahagi sa screen po ng inyong mga telebisyon. 0923-729-9113 o maaari naman po kayong magkomento sa atin pong mga social media account dito po sa PIA Marinduque, ngayon din po sa Marinduque News Network at sa PIA Mimaropa. At mga kababayan, muli ko pong ibinabalik sa inyo sapagkat may mahalaga pong update pa rin na hindi na ibahagi kanina si Miss Emma. Yun po yung tinatawag nila na Shared Services Program ng Department of Agrarian Reform. Miss Emma. Umagang muli po. Kanina po ang ibinahagi ko sa inyo ay ang sektor ng Land Tenure Improvement Services at saka ng Agrarian Justice Delivery Services. So ngayon naman po ay ibabahagi ko sa inyo ang sektor ng Agrarian Reform Beneficiaries Development Division at ang kanila pong services, yung Agrarian Reform Beneficiaries Development Services Sustainability Program. Under po dito sa sektor na ito, sa programang ito, ay mayroon po tayong mga major program and projects. Katulad po, una, yung Social Infrastructure Building or yung tinatawag nating SIB. Ito po ay sa ilalim po nito, mayroon po tayong provision of organizational capacity development sa ating mga agrarian reform organizations and agrarian reform beneficiaries. So ito po yung mga trainings na ibinibigay natin sa ating mga beneficiaries to strengthen their organization. Meron po tayong naasistihan na 29 ARBOs, trained, nakapag-sanay po tayo ng 1,436 ARBs at nakapag-organize po tayo ng 15 new organizations. Pinilit po talaga nating makapag-organize ng bagong organizations kahit sa panahon ng pandemic dahil inaakala namin kailangan talaga ng ating mga farmer beneficiaries na ma-organize. Isa pa pong major program ay ang Enterprise Development and Economic Support. Ito po yung EDES. Dito po ay tayo ay may mga provision of technical and skills development on social enterprises. Provision of support facilities to agrarian beneficiaries organizations. So may mga capability trainings at mga provision ng support facilities. Mayroon pa rin po na development, nakapag-develop po tayo ng 2 ARV agri-products. Ito po OB chips and OB powder sa Bagtingon. Tayo po yung nag-develop doon ng OB chips and OB powder. Development of 1 ARBO as microfinance service provider. Ito po sa barangay na po sa Santa Cruz. Nakapag-provide po tayo ng business development services sa 11 ARBO sa province-wide. Katulad po ng Links Farm. Mayroon po tayong site nung mga nakaraang taon po sa Buena Vista. And last year po, mayroon tayo sa Tugos, Buwak. Ito po ay municipal-wide. Pero ang pinakang organization na namamahala dito ay ang Tanikala. So yun po. Mayroon tayong village level farm focused enterprise. Yan po ay sa Divilla, product development, PBD lawyering. So yung ating pong mga agrarian reform organizations ay tinuturuan nating magawa ng mga resolution. Basta yung mga legal tinuturo natin sa kanila. Nagko-coach po tayo doon, nagbibigay ng orientation. At yan po ay naisagawa natin last year. Meron po tayong CP Wash. Ito po yung community potable water and sanitary hygiene.
and Farm Business School. Yung ating Farm Business School ay sa Bagakay, Bintakay. So, yun po. Mayroon din po tayong village. Ito nga po, pinapakita po sa ating presentation yung tungkol dito sa village level farm focused enterprise development or yung VELPED. Ito po ay yung site po natin ngayon ay sa Payanas. Pero mayroon po tayong dating sites nito sa Divilla. At maganda po yung kanilang projects doon. Ito po ay ang pagbibigay ng skills training on product enhancement and packaging, provision of construction materials for the processing center and other related trainings on enterprise development. Mayroon po tayo dong banana chips sa Sibuyao. Yun po. So, parang may peanut din po tayo doon sa Payanas. So, mayroon din, ito po yung pinakikita po na video sa atin. Ito po yung mga previous, pa natin, mga development and economic support services. Mayroon po tayong OB powder, yun nga, yung nasabi ko po kanina. Tapos, mayroon po tayong one product development outputs. Ito yung cocoa sugar po natin sa Buena Vista. Bikas. Mayroon po tayong arrowroot cookies. Ito po ay masarap na cookies mula sa BAFA. Isang association din po ng ating mga agrarian reform beneficiaries ng Gasan, Gasan. Ito po mga handicrafts na nakikita natin. Ito po ay products ng masalukot, ng arbus natin sa Masalukot, Baliis at Divilla, Santa Cruz. So, kung gusto po nyong makita yung kanilang gawaan at yung mga nagawa nilang pagkagaganda, ay tayo po'y magpasyal sa Masalukot, Divilla at Baliis. Ang Divilla po ay mayroon na po silang market outside the Philippines. Sila po ay nag-export ng birds toys sa US. At yung kanila pong market ay tinutulungan din po sila. At saka sa China yata, yung mga yung mga nakaroll lang na buri. So yun po. Pagdating po sa community potable water supply, yan po nakikita ninyo yung mga construction nung natin. Ngayon pong taon ay bali sa lang tayo, sa Sihi. Pero previous years po, halos lahat po ng Arbos ay mayroon ng mga CP wash. At ito po yung nakakatulong din sa production ng vegetables, lalo na dun sa mga areas na talagang napakahirap po ng tubig. So, very useful po yung potable water supply na yan, yung CP wash na yan. At patuloy po tayong i-replicate po natin sa iba pang mga lugar. Pagdating po doon sa linking smallholder farmers to market and microfinance, dati pong ang project natin ay Copra sa Malbog, sa Buena Vista. However, ay medyo alam naman po natin na ang Copra po ay masyadong bumagsak ang presyo. Kaya medyo hinay-hinay po muna ang ating mga beneficiaries doon sa Buena Vista. At mayroon din po tayong bagong site dito sa Tugos, dito sa Buwak. Actually po ito'y buong municipality, pero ang pinakang nga po ay ng trade ay sa Tugos under Tanikala. Ito po yung native pig, production ng native pig, at mayroon po tayong market niyan sa Pingping's Lechon, sa Laloma po. Doon po dinadala ang ating mga native pigs. Mayroon pong MOA with Pingping Lechon. Kaya sana po ay ngayon po napakamahal ng ating
baboy. Sana po'y marami ang magka-interest na mag-alaga para marami nating mga ah, dadalhin sa ating market. Pagdating po dun sa CRFPS, ito po ay provision of technical and skills development on climate resilient farm production. Alam naman natin po ang panahon ngayon, paiba-iba ang panahon, kaya yan po ay kasama sa ating programa. Provision of farm machineries to agrarian beneficiaries organizations. Ano po? Mayroon na po tayong naipamigay na multi-tilling machine, mayroon pong mga traktora, at ano pa nga yung ating ibang naipamigay. So marami po tayong mga machineries na naipamigay na sa ating mga agrarian reform organizations under that program. We also provided support interventions to 3 RVOs through skills and capacity development on climate resilient farming production and farm machineries amounting to 2.25 million. Yun po. So, may mga, yung katulad po nung sabi ko kanina, may special project po tayo. Ito po yung Convergence on Livelihood Assistance to ARVs project or yung tinatawag nating CLAAP. We have provided 1,000 to 1,066 ARVs in poor farmers with the livelihood assistance amounting to 10 million plus worth of projects. Mayroon po tayong rice trading, events management and rentals, hog production, computer shop management, baking, rice milling. Yan po yung mga projects natin at ito po ay around 36 livelihood projects na ating binigay sa 1,066 agrarian reform beneficiaries and poor farmers. So yun po. Makikita po natin, mayroon po tayong 1,069 sacks of premium rice at 11 units Rusi chariot. Over and above po dyan, mayroon po tayong last year na 18 units na chariot. Ngayong taon po ay 11. At nung last year din po, nung previous years pala, yung last year po ay 11 units, pero nung 2019, mayroon po tayong 18 units na binigay sa kanila na chariot na ito po yung nakakatulong sa hauling ng mga produkto ng ating mga farmer beneficiaries. So, hindi na po nila kailangang umupa ng tricycle para i-market yung kanilang, para i-haul yung kanilang mga products na galing sa farm papunta sa market. So, last year din po, mayroon din tayong nung 2019, mayroon din po tayong halos ganito dong bilang ng sacks of rice, premium rice, for the rice trading. At ngayon nakarang taon po, ganyan din po ang ating, mayroon din po tayong support program na rice trading na mayroong 1,069 sacks of premium rice. So, yun po yung mga seed capital nila. Dahil nga po sa last year's pandemic, yung DAR management po ay nag-realign ng 70% of the ARB-DSP budget at inilagay po natin sa Our Bold Move for the Deliverance of ARVs from the COVID-19 pandemic, which aims to provide urgent support to those affected by pandemic. Ito po ay bilang tugon dun sa We Heal as One ng ating presidente. So, yung 70% po ng ating pundo sa regular fund, ARB-DSP, ay ginamit natin sa Our Bold Move for the Deliverance of ARVs from the COVID-19 pandemic. So, ito po yung mga isinagawa natin na mahagi po tayo ng IDs to 2,613 ARVs. Kasi po yung bibigyan natin ng mga food pack at other assistance, katulad ng mga seeds at mga farm tools, ay kailangan po ay sila ay mayroong ARB ID. So katulad po ni Mr. Victorino Fedelino, siya po ay nabigyan natin ng ID at siya po ay nagpapasalamat sa ibinigay ng DAR at ang sabi po niya ay ramdam na ramdam nila ang tulong mula sa ating pamahalaan. Nakapamahagi po tayo ng 728 food packs sa mga agrarian reform beneficiaries.
Talaga pong pinupuntahan ng mga DAR frontliners ang ating mga beneficiaries, pinuntahan sa kabila ng pandemic upang maiparating po ang mga assistance na yan. Ano po? Yan po ay sa mga malalayong barangay ng ating probinsya. So, ito po, makikita natin si Mr. Romeo Laylay. Yan po ay sa Sibuyaw, barangay Katubugan, Buwak. Tapos, namigay din po tayo ng mga liliit na tools at vegetable seeds. Ito po yung mga vegetable seeds. At namigay din po tayo ng pangkabuhayan sa 15 mga kababaihan. Ito po mga kababaihang ito ay mga PWD o kaya ay sila yung mga single women. Binigyan po natin sila ng pangkabuhayan. Bali sila po ang ating pinag-identify ng tulong na kailangan nila at na-identify po nila yung gusto raw po nilang mag-alaga ng mga baboy. Kaya binigyan po natin sila ng assistance na kanilang kailangan. So yun po yung sa mga kababaihan, katulad ni Ginang Felicitas Reyego. Isa lang po ito sa kababaihan na magsasaka at miyembro ng Masalukot Handicrafts Weavers Association ng Masalukot. And for CY 2021 target, at para po naman sa ating 2021 target sa ARBDSP, mayroon po tayong total budget for the province na 4.97 million at nakakasigurado po tayo na yan po ay mapupunta talaga sa ating mga farmer beneficiaries. Mayroon po tayong 17 under social infrastructure building, mayroon po tayong 17 agrarian reform beneficiaries to be assisted. 1,230 ARVs to be trained and provided with technical assistance. 1 new ARVO to be organized. 500 new ARV recruits for membership in organizations. Kailangan pong mag-member ng ating mga ARVs sa organizations. Pagdating po sa enterprise development and economic support, mayroon po tayong 9 ARVOs to be provided with technical assistance involving 700 ARVs. Yun po yung mga members ng ARVOs na yun. Mayroong 2 product services to be developed, 1 processing center to be improved, 1 marketing facility or equipment to be provided to ARVO for the PBD lawyering. Ito po siguro ay yung mga bagong mga bagong organized nating agrarian reform organization. 480 ARVs and smallholder farmers to be trained and provided with technical assistance. 1 ARVO to be assisted farm business school project and 1 ARVO to be assisted under WellFed. So yun po. Under climate resilient farm productivity support, may 3 organization po tayo to be provided agri-extension services, 3 ARVOs to be provided with production farm machineries, 1 ARVO to be provided with CP wash facilities, rainwater collector, biogas, ion filter removal. Bali, 3 component po yun. So, so far, yan po yung mga plano natin ng Department of Agrarian Reform under ARBDSP for the year 2021. Pero minsan po kasi ay may dumarating pa rin kailangan nating mga interventions na kailangan ding gawin. Kaya yan po naman ay welcome namin dito sa probinsya ng Marinduque para sa ating mga agrarian reform beneficiaries na pinagsiserbisyuhan. Yun po at maraming salamat po. Nako, napakadami talaga at talagang hitik, namumulaklak ang mga programa ng Department of Agrarian Reform
kulang ang 1 oras para talakayin at bigyang daan ang kanilang mga programa na ibinibigay at inalalatag sa ating mga kababayan. Sa atin pong pagpapatuloy ay nais po muna nating bigyang daan ano po ang ilan sa mga pagbati ng ating mga kababayan na nanunood daw po all the way with the love from Gasan ano po. Nakatutok sa kanila pong television 0576. Magandang umaga po. We are regular watchers ng Marinduque News at ng Philippine Information Agency. Mr. and Mrs. John De La Santa ng Gasan. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon din sa atin pong mga kababayan na nagpaabot ano po ng kanilang mga katanungan para po kay Miss Emma. Yan po ay ating tatalakayin at bibigyang daan din po ano para masagot po direktamente ng atin pong panauhin ang inyong mga concern sa kanila pong tanggapan o opisina. Ito po, meron pong pinaabot na katanungan ano, si Miss Luz Sol. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Maaari ko po bang malaman ang update ng mga tenants sa Masiga, Gasan? Yun pong may kaugnayan dun po sa mga tenant ng Lardisabal. Ano po ang update daw doon, Miss Emma? Sa pagkakaalam ko po, mayroon po tayong isang tenant doon na ang kanya pong titulo ay okay na po sa Land Bank of the okay na po, na-process na po natin dito sa probinsya. Kaya lang po ito ay medyo na-pending sa Land Bank of the Philippines kasi po ay may hinihingi pa pong dokumento at parang hindi pa po namin nakukumpleto. Ito po kasi yung parang kailangan pa namin isa-isahin yung mga previous na mga na-issuehan namin ng titulo para po doon sa deed of transfer na kailangang i-annotate sa original title na yung pinanggalingan po ng lupa. So yun po yun. But this year ay sisikapin po namin itong matugunan na. Ano po. So yun po yung isa sa update doon sa lupa sa Lardisabal. Alright, gayon din po ano, sa atin pong mga kababayan na ngayon lamang po nagbukas ng kanilang mga telebisyon, isang katanungan lamang po, Miss Emma, ano, in layman's term, ano po ang pinakapangunahing gampanin ng inyong kagawaran sa kabila po ng mga programa na inilatag po ninyo kanina in layman's term para masigid po na maintindihan ng ating mga kababayan? So, pagdating po sa LTS, ang pangunahing pong gawain namin doon ay siguraduhin na ang ating mga farmer beneficiaries ay nabibigyan ng tamang serbisyo at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pag-aayos ng relasyon ng may-ari at ng farmer ng tenants o mga farmers doon sa lupa. Pagdating naman po doon sa ARB-DSP, ay yung po talagang pamimigay ng suportang serbisyo sa mga farmer beneficiaries, sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Okay. At yan po isinasagawa talaga ng ating departamento. Opo. Kanina po sa kabuuan po ng ating kapihan ay paulit-ulit nyo pong binabanggit yung mga katagang agrarian reform beneficiaries. Gayon din po yung tinatawag naman na Agrarian Reform Beneficiaries Organization. At ito lamang pong mga organisasyon na ito na accredited o binuo ng inyo pong tanggapan o yung nakapaloob po sa tinatawag na Agrarian Reform Beneficiaries Organization at yung mga individual po na kabilang o miyembro ng ARBOS lamang ang nabibigyan ng mga ayuda mula po sa ating kagawaran ng agrarian reform o Department of Agrarian Reform. Ang katanungan po ng ating mga kababayan, paano daw po maging miyembro o maging kabahagi ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization? At yung pangalo pong katanungan, in line with that,
is, papaano naman po sila magabuo o mag-come up sa isang Agrarian Reform Beneficiaries Organization? So, Sir Myung, mayroon po tayong, doon po sa huli mong tanong, kung paano tayo magbubuo, mayroon po tayong mga development facilitators na sila po yung mag-aaktong facilitator para po mabuo ang ating Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa barangay. Yun po ay with the help na rin ng mga Agrarian Reform Beneficiaries. So, doon po naman sila po ay bibigyan ng mga pagsasanay. I-identify po yung mga beneficiaries na yan at bibigyan sila ng mga pagsasanay. Yun po naman sa sinasabi mong, papaano kung hindi siya Agrarian Reform Beneficiaries. Pwede rin po siyang makasali at pinapayagan po namin, basta siya ay lehitimong farmer, pinapayagan po namin yung mag-member ng organization kahit hindi siya Agrarian Reform Beneficiary, provided nakalalamang po yung Agrarian Reform Beneficiaries. So, yun po, Sir Myung. Okay. Miss Emma, dun sa concern po na yon, halimbawang ako po ay taga-barangay Buangan sa bayan po ng Torrijos, saang organisasyon po o ARBOS ako lalapit? Okay. Gaano na po karami ang ARBOS sa kabuuan dito po sa ating lalawigan? Tayo po ay mayroong 36 na ba? Pagkat yung 15 itong nakaraan. 29 plus 15 newly organized. So, bali 29 plus 15, 44 organizations na po tayo dito sa buong probinsya na DAR assisted. Kung kayo po halimbawa ay sa Buangan, wala pa pong organization ang Buangan. Wala pa pong ARB organization. Pwede pong siguro na sa Payanas, yung pinakamalapit, yung adjacent barangay po ay Payanas, or kung mayroon po tayong maraming Agrarian Reform Beneficiaries doon, pwede po kaming pumunta doon at i-organize po natin sila. Ayun, magandang balita po yan, sapagkat nung nagpunta po o nagtungo po dito ang ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, si Secretary Castreciones, karamihan po o majority ng kanila pong binigyan ng ayuda, yun pong mga kagamitang pansakahan, ayun pong ang nakatanggap po nito ay ilan sa mga ARBOS natin, yung mga existing organization. Kaya mahalaga po na makapag-create o magkaroon po ng isang samahan o yung tinatawag po na ARBOS, ang isang pamayanan o ang isang bayan para po mas mabigyan po sila at makatanggap po sila ng ayuda na ibinibigay po ng ating pamahalaan. Yan po ata ay prerequisite o compulsory. Ano po, Yes po. Miss Emma? Yes po, ang ating gobyerno po ay talagang nais nilang mabigyan sa pamamagitan ng isang samahan, Ayun. ng isang organization. Okay. Mahalaga po yan sapagkat alam nyo po, napakaganda. Pakita nga natin, Mr. Santino, yung isa sa mga yung isa sa magandang binigay nung bumisita dito si Secretary, maliban doon sa mga titulo ng lupa, yung mga equipment na malalaki na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan sa kanilang pagsasaka para mas mapabilis. Sabi nga ni Governor ay dapat daw ay hindi nakalabaw yung inagamit o sa ating salita, hindi nakarabaw yung inagamit sa pagsaka, bagkus dapat ay gumamit na tayo ng mga makabagong teknolohiya para naman mas mapadali ng ating mga kababayan na nandyan sa sektor ng agrikultura yung kanilang pagsasaka. Okay, merong binigay na mga ekwipo kung mamarapatin nating maipakita, pero kung hindi man, yun po ay binigay lamang sa mga accredited ARBOS. Kaya inaanyayahan po natin, tama po si Miss Emma kanina, kung kayo po ay may bilang dyan sa inyo pong lugar, ay kausapin nyo po si Kapitan para naman po matulungan po kayo na makapagbuo noong ARBOS na tinatawag. May specific number or minimum number of members po ba yan, Miss Emma? Ang pinaka ay 15 plus 1. Pero ang dapat ay mas lamang talaga ang bilang ng mga Agrarian Reform Beneficiaries. Okay. Sino-sino naman po, Miss Emma, yung
pwedeng mag-apply na maging agrarian reform beneficiaries? Sila po yung katulad po ng sabi ko nga kanina, sa ngayon ay wala na po tayong target for land acquisition and distribution. So, bali, ang ano po, kung may dadating sa atin under government-owned lands na sakop nung line na yon, yung sa 2282, pwede po silang maging agrarian reform beneficiaries. Sila po yung mga actual occupants dun sa lupa, actual tilling nung lupa na yon na kumbaga po ay yung perfection ng kanilang ownership ay ibibigay natin sa kanila sa pamamagitan ng pag-award sa kanila ng titulo. Okay. Na libre po yun. So yun po, sila po ay magiging agrarian reform beneficiaries at yun naman pong mga leaseholder natin, sila po ay agrarian reform beneficiaries din. Kung hindi man po sila nakatanggap ng titulo at sila naman po ay nakikipanakahan o yung sila ay nagsasaka ng traskuhan, yung leasehold, sila po ay mga agrarian reform beneficiaries. Okay. Ito po, nasaksihan ko po yung ginawang pagbibigay ng mga ekwipo o mga kagamitan para po sa ating mga kababayang, mga magsasaka. Ano po? Ilan po dito ito? Maganda itong gamit, yung traktora po ba yan? Ano po? Miss Emma, kung hindi po sila kabilang doon po sa ARBOS, ang isang individual, maaari po ba silang makagamit ng ganyan pong napakagandang ekwipo o machine? Pwede naman po. Pero yan ay ima-manage po talaga ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Pwede po silang maka-access noon. Sila po yung makikipag-coordinate sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization, pero priority pa rin po yung mga Agrarian Reform Beneficiaries. Ayon. Kaya talagang mahalaga na kayo po ay maging kabilang ng tinatawag na Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Okay, at hingin natin kay Miss Emma yung talaan o yung listahan ng mga accredited o ng mga inorganized o ng mga organized Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa bawat bayan para maipaskill po natin yan. At para kung kayo po ay may mga katanungan sa kanila, pwede po kayo makipag-coordinate siguro sa mga leader o sa mga punong barangay ng bawat samahan. Okay. Another question po dito, Miss Emma. Nabanggit po ng ating secretary na magbibigay po ng 3 ektaryang lupa para po sa ating mga estudyante o mga mag-aaral o kukuha ng agrikultura, ng kursong agrikultura. Ano po kaya ang status nito sa ating provincial level? Napakaganda pong programa yan. Lalo na po doon sa mga graduates natin na talagang willing, talagang gusto nilang mag-invest sa agrikultura. Dito po sa ating probinsya, pinipilit po naming mag-identify, sana'y meron po, ng lupain na maaari nating i-cover para po sa ating mga agri-graduate. Sa ngayon po ay nandun pa lang kami sa identification. Sana nga po ay mayroon. Pero sa ibang lugar po, ito ay nasa na ng implementation, katulad po sa Palawan. Opo. Another question po dito, pinadala po ng isa nating kababayan. Kung pupunta daw po sa inyong tanggapan, may makukuha daw po ba silang ayudang pangkabuhayan? Titingnan pa rin po namin yun kung qualified sila. Ang sabi ko nga po, dapat sila ay member ng organization dahil ipinapadaan nga po ang mga ganyang suporta sa organization. Ayun. Ako, maraming... Sige po, Inaano go ko ahead. po na yung mga hindi pa members ng organization, magpunta po kayo sa aming tanggapan at magpa-member na po kayo ng organization. Kung hindi man pa po kayo nasasabihan ng mga aming facilitators, pwede po kayong magkusang magpunta doon para mag-member sa mga organization na existing na sa inyong mga barangays. Yun, magandang puntos po yan. At Miss Emma, baka meron po kayong, last question po pala, meron po ba tayong mga in-house na mga lawyers kung saan ay pwedeng pagtanungan ng ating mga kababayan kung meron po silang concern sa kanila pong mga lupang sinasaka? Meron po tayong division
na in charge doon sa mga ganyang concern. Ano po? Mayroon tayong legal division o yung Agrarian Justice Delivery Division. Mayroon pong mga legal officers doon at na maaari pong makatulong sa ating mga farmer beneficiaries o maging sa mga landowners po. Opo, medyo mahirap na po ngayon yung pagpunta o pagtungo mula sa isang bayan, lalo na po sa bayan ng Torrijos, Santa Cruz, mga kababayan natin dyan sa Buena Vista, patungo po sa ating provincial office dito po sa bayan ng Buwak. Meron po ba kayong hotline number na pwedeng tawagan o email address na pwedeng padalhan ng mga concern ng ating mga kababayan? Meron naman po na pwede naman pong tawagan sa aming opisina, pwede pong tumawag sa opisina namin at actually nga po ay marami pong tumatawag ngayon sa aming opisina. Pwede din po naming ibigay yung mga numbers ng mga kasamahan namin sa legal division. At yan po ay nakapaskil sa inyong mga monitor, that is 042-332-1287. At kung may hotline, baka ang hirap po kasing tumawag ngayon, Miss Emma, dahil wala naman pong telepono yung ilan sa ating mga kababayan. May mobile number po ba kayo or hotline number na pwede nating ibigay sa ating mga kababayan? So kung yung sa akin po, pwede ko rin pong ibigay. Bibigay ko 093, ito po yung smart, 0939-4925-788. Okay, Hindi ko pa po maibigay yung sa mga legal officers, hindi ko po yung mga numbers nila. Apo. Pero ipapadala ko po sa iyo. Pakiulit nga ni daw po, Miss Yung Emma. sa akin po ay 0939-4925-788. 788. Yes. Yan. So makikita nyo po yan sa atin pong television, parang ito yung mga leader na talagang sila mismo yung nasagot sa inyo pong mga concern. Maraming salamat po. Ulitin po natin yung number 0939-492-5788. At si Miss Emma po mismo yung direktang sasagot sa inyong mga concern. Mas maganda na maipaabot nyo po yan. Para sa level pa lamang po natin, sa provincial level, ay ma-actionan na po at nang hindi pa umabot doon sa regional level or sa national level kung kaya namang actionan dito po sa ating lalawigan. Alright, panghuling mensahe po dahil oras na po para po tayo ay magpaalam. Maraming salamat po. Mga pangwakas na mga mensahe po sa ating mga kababayan. So sa ating po mga kababayan, ang Department of Agrarian Reform po ng Marinduque ay narariyan lang lagi. Kami po ay nakahandang magserbisyo sa inyong lahat. So yun po, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa amin. Ayun. At tayo po ay nagpapaabot ng isang maraming pasasalamat sa lahat po ng bumubuo, of course, sa Department of Agrarian Reform, Mimaropa Regional Office, ang ating kaibigan. Nag-message pala siya sa atin, si RD Ding Makadindang. Sabi niya ay, mayroon kaming big event sa Friday dito sa DAR Central Office, dito sa Quezon City for the CLOA distribution sa 14 na agriculture graduates under AO3 series of 2020 from Bosuanga, Palawan. Libre po itong ipamimigay sa mga agri-graduates who are residents of Bosuanga, Palawan. So yan po yung update doon sa in-announce dati ni Secretary Castresiones na pamamahagi ng mga lupang pansakahan sa atin pong mga estudyante na kukuha ng kursong agrikultura. Ang layunin po niyan ay para mas mahikayat po ang ating mga kababayan, ang ating mga kabataan dahil ang ilan po ay hindi na nais kumuha ng kursong agrikultura dahil mahirap daw po. Pero nakaantabay naman po ang atin pong pamahalaan para po sa inyo mga kabataan. Yan. Maraming salamat po RD Ding at mag-ingat po kayo dyan. At sa lahat po ng bumubuo sa DAR Marinduque. Of course, sa atin pong kasama, ang Information Officer ng DAR Marinduque na si Mr. Alex Bunyag. Thank you so much for the assistance. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po ngayon sa ating programa, maraming salamat po. Magkakitaan, magkarinigan pa rin po tayo sa aming susunod na kapihan dito po sa Philippine Information Agency katuwang ang Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Maraming salamat po muna sa atin pong sa bahagi po ng technical kay Mr. Santino Latorena, gayon din po sa ating sa bahagi naman po ng produksyon kay Mr. Mark Cesar Ola.
At gayon din po sa ating Managing Director ng MNN, si Mr. Adrian Rosales. Of course, sa amin pong Regional Director, Dr. Joey Alagaran, maraming salamat po, Miss Emma Garniel, sa inyo pong binigay na oras para po iulat sa ating mga kababayan ng mga programa sa inyo pong kagawaran. Muli po ako po ang inyong lingkod, Romeo Matac Jr. para naman po sa kapyan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Magandang araw mga kababayan. Good morning.